ang Rewind daw ay talagang halos kalahati ng kinita ng MMFF ay napunta doon. Pero questionable dahil bakit daw napagkaisahan, bakit daw zero award, kung wala talagang nauwi kahit isa. Si Ate B mismo daw ang nagsabi sa sarili niya itong pelikulang ito, hindi ito ang pang best actress ko na acting. Kung panunuorin mo daw ang mga pelikula, parang si Sharon daw dapat ang nanalong best actress. At maging si Cedric Juan, marami ang nagsasabi na dapat daw si Dingdong Dantes ang nakakuha ng Best Actor Award. Nakahanda na daw si Vice Ganda sa susunod na taon para sa kanyang pelikula na ilalahok sa Metro Manila Film Festival. Nako! Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras naman ako napapanood sa Pusigil po yan! Paki-like, paki-share, mag-iwan ng komento, pero magpakamait at huwag ka bibiktima sa clickbait. At dahil walang maling opinion, tayo po ay makikiosyoso sa bawat kwento. Makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga na Chika Dora! At eto ang latest! Ayan, kinumpirma na nga ng pamunuan ng MMDA ang kinita ng MMFF ngayong taon na ito. Na bagaman hindi sinabi ang kinita ng bawat pelikula, ipinahayag naman ng MMDA na umabot na sa mahigit 1 bilyon ang kinita ng Metro Manila Film Festival. At sinasabi nga na nangunguna ang pelikula ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na Rewind, kung saan under ng Star Cinema, APT Production at Agosto Dos Media. Naku, bonggang-bongga nga ang mag-asawa na kagagaling lang sa bakasyon sa Palawan. At talaga namang itinuturing nga ni Dingdong Dantes at Marian Rivera na ito ay napakalaking biyaya sa pamilya nila. 'Di ba? Isang napakalaking regalo ng 2023 at malaking pasalubong din para sa pagsalubong ng 2024. 'Di ba? Imagine. At sinasabing kumita na daw ang pelikulang Rewind na aabot ng 700 million na kung saan pinapalabas pa ito sa iba't ibang bansa sa mundo. Aba bongga, napaka-successful. Ito naman ay sabi-sabi lamang at hindi naman idiniklara ng MMDA kasi lahat naman ng kita doon sa MMFF kasi hindi naman talaga sila nagbigay ng opisyal na listahan kung sino yung nangunguna at magkano ang kinita ng mga pelikula. 'Di ba? Pero ang sigurado, ang Rewind, sumusunod daw ang Malyari, ang Gumbursa. May mga nagsabi na humabol na rin ang Mother and Son Story, Firefly, at maging kay Ate B na pelikula na When I Met You in Tokyo. Pero bagaman sumunod sila sa pelikulang Rewind, nako, ang Rewind daw ay talagang halos kalahati ng kinita ng MMFF ay napunta doon. Ay, di ba bongga? Nako, talaga namang sinyalis ito na bumalik na sa mga sinehan ng ating mga kababayan. Talaga namang tinangkilik nila ang pelikulang Pilipino. 10 ba namang pelikula ang pinagpilian nila na para maipalabas ngayong Pasko? Di ba? Hanggang bagong taon, naaabot pa ng ilang araw siguro. At usap-usapan pa rin ngayon ang mga intriga doon sa nakaraang awards night ng Metro Manila Film Festival. Siyempre, normal lang din naman yun kahit sa mga pageant, sa mga eleksyon, kapag natatalo ang kanilang manok, sinasabing nandaya, naluto, di ba? May mga ganon. Kasi, si Ate V, nanalong Best Actress at wala tayong duda doon, talaga namang magaling siya. Pero may mga nagsasabi na si Ate B mismo daw ang nagsabi sa sarili niya na itong pelikulang ito, hindi ito ang pang Best Actress ko na acting. Kumbaga parang gusto ko lang i-enjoy dahil maganda ang istorya at gusto kong ialay ito sa mga OFW. Gusto ko na bumalik ang mga tao sa sinehan. Yun ang naging rason daw ni Ate V. Pero kung panunuorin mo daw ang mga pelikula, parang si Sharon daw dapat ang nanalong Best Actress. Nako. At may mga nagsabi na dapat daw binigyan na lang ng Juror Award si Ate V. Tapos binigyan ng Best Actress si Sharon Cuneta. Ganun ang drama. At maging si Cedric Juan, marami ang nagsasabi na dapat daw si Dingdong Dantes ang nakakuha ng Best Actor Award. Although marami rin naman talaga ang naniwala at nagalingan kay Cedric Juan, pero marami rin naman ang naniniwala na dapat si Dingdong Dantes ang nag-uwi ng parangal bilang Best Actor. At nako, bagaman napakagandang review, marami ang nagsasabi na napakagandang pelikula, great movie ang nasabing pelikulang Rewind, pero questionable dahil bakit daw napagkaisahan, bakit daw zero award, kung wala talagang nauwi kahit isa. Samantalang, ito ay nangunguna, napakaraming mga Pilipino ang sumuporta, talaga namang pinilahan ang pelikula. Pero marami ang nagsasabi, bakit daw hindi man lang na-consider kahit na 1 o 2 award ang nakuha sa pelikula. Pero hindi natin masabi, mayroong juror, may mga taga
husga, sila ay may binuong mga grupo para pag-aralan, panoorin at bigyan ng papuri ang pelikula kung kinakailangan. Pero kung hindi man nag-uwi, siguro na dahil hindi umabot dun sa boto. Ganun lang kasimple at dapat tanggapin natin yon. Pero ano't ano man, successful ang Metro Manila Film Festival. Talaga namang dinumog, bumalik na ang sigla kasi di ba nung mga nakaraang taon, dahil pandemic, limitado ang galaw, kilos ang mga tao sa pagkakadikit-dikit. So ngayon talagang ibinalik na ang normal na buhay. Parang wala nang bakas ng pandemya. Kaya ayan, dikit-dikit na, pila-pila na, siksika na, ayan, bongga yan. Kapag patuloy na ganyan, marami ang magpuproduce, marami ang mga pelikulang ipalalabas, at talaga namang uunlad ang pelikulang Pilipino na dapat naman. Kaya dapat nating suportahan. Congratulations sa MMDA. At marami rin ang nagsasabi na nanghihinayang daw si Vice Ganda dahil hindi siya nakasali sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Na talaga namang parang traditional yun sa kanya na halos taon-taon siya ay sumasali, siya talaga ay nagna-number 1. Pero dahil nga daw sa naging pangatlo ang kanyang pelikula nung nakaraan, yung pelikula nila ni Ivana Alawi. So parang pinutol niya muna ang sumpa, pahinga muna, bigyan na muna natin ng chance yung iba, 'di ba? Pero nakahanda na daw si Vice Ganda sa susunod na taon para sa kanyang pelikula na ilalahok sa Metro Manila Film Festival. Naku, good luck sa mga pelikulang sasali. At marami ang nagsasabi na dapat daw hindi na 10, kumbaga 8 na lang talaga para daw mas matutukan, mas mabantayan, mas mabigyan ng mga alokasyon ng mga sinihan. Kasi kung mas marami, syempre mas marami silang paghahati-hatian. Pero para sa akin, ano't ano man, 8, 10, 12, it's okay. Kung yun ang napagdesisyonan, na kung hindi lang naman ang pamunuan ang makikinabang or hindi lang naman sila ang pipili, kung hindi ang mga taong bayan. Kumbaga mas maraming choices, mas maraming pagpipilian, edi mas masaya. Kaya dapat ayusin ang paggawa ng pelikula, mas maayos na material, magandang istorya, maganda ang pagkakagawa ng pelikula para ito ay tauhin, ito ay panoorin ng mga tao. Ganun lang yon. At yan lamang po ang ating mga Chismax for today. Maraming salamat. At mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroroon. At kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, paki-comment down below. Maraming salamat. At syempre, palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nag-subscribe, ay mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nanya Chika Dora!